tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan ng ating tinutukan ngayon. Muling nanig ng malalakas sa pagsabog ang katimugang bahagi ng Beirut, ang kabisera ng Lebanon. Ito ang kauna-unahang pag-atake ng Israel sa lungsod matapos ang ipinatupad na tigil putukan na pinamagitan ng Estados Unidos noong nakaraang linggo. Ang biglaang pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pangamba na tuluyan ng masira ang marupok na kasunduan para sa kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa ulat ng Ministry of Health ng Lebanon, dalawang magkasunod na airstrike ang tumama sa dalawang gusaling tirahan sa Dahi na kilalang kuta ng grupong Hezbollah na sinusuportahan ng bansang Iran. Kinumpirma ng mga otoridad na 2 katao ang agarang nasawi sa trahedya habang hindi bababa sa 20 ang sugatan, kabilang ang ilang kababaihan at mga bata na kasalukuyang ginagamot sa pinakamalapit na ospital sa lungsod. Agad namang naglabas ng pahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hinggil sa naganap na operasyon ng kanilang puwersa. Ayon sa kanya, pinuntirya ng kanilang militar ang tinatawag na terrorist headquarters o himpilan ng terorismo sa distrito ng Dahi sa Beirut. Sinabi ni Netanyahu na ang hakbang na ito ay isang direktang tugon sa naunang pagpapaputok ng Hezbollah ng mga rocket patungo sa teritoryo ng Israel. Bago ang pag-ataking ito, nilimitahan muna ng Israel ang kanilang mga operasyon sa Beirut dahil sa matinding pressure o panggigipit mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Nag-alala ang Amerika na ang patuloy na pambobomba sa kabisera ay maaaring maglagay sa mas malawak na kasunduang pangkapayapaan sa panganib. Subalit ang sitwasyon ay mabilis na nagbago at muling sumiklab ang marahas na labanan nitong nakalipas na linggo ng gabi. Bago ang pag-atake sa Beirut, naglunsad muna ang Iran ng mga missile patungo sa Israel noong linggo ng gabi bilang babala. Ayon sa Tehran, ang kanilang aksyon ay ganti sa tumitinding pag-atake ng Israel sa katimugang bahagi ng Lebanon at sa mga karatigpok ng Beirut. Ang palitan ng mga missile na ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalalim ang tensyon at kung gaano kabilis lumawak ang labanan sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Ang pinsalang dulot ng pinakabagong airstrike ng Israel ay inilarawan ng mga saksi bilang napakatindi at nakapangingilabot. Winasak ng pagsabog ang mga ibabang palapag ng isang residential building kung saan nalantad ang mga apartment sa loob nito. Nagkalat ang mga nadurog na semento, mga baluktot na bakal at mga labi ng gusali sa mismong kalsada sa ibaba na nagpapakita ng lakas ng bombang pinakawala ng mga eroplano. Mabilis na kumalat sa mga social media platform ang mga video na nagpapakita ng kaguluhan matapos ang pagsabog sa lungsod. Makikita sa mga footage ang pagtakbo ng mga sibilyan patungo sa pinangyarihan upang tulungan ang mga sugatan. Kinumpirma ng mga opisyal ng kalusugan sa Lebanon na 4 na kababaihan at 4 na bata ang kabilang sa mga nasugatan sa insidente na nagpapakita ng epekto nito sa mga walang kalaban-laban. Samantala, naglabas ng babala ang isang opisyal na tagapagsalita ng militar ng Israel sa wikang Arabic sa platform na X. Sinabi niya na ang infrastruktura ng terorismo ng Hezbollah ang kanilang pangunahing target sa operasyong ito. Ang mas nakababahala ay ang huling bahagi ng kaniyang mensahe kung saan isinulat niya ang mga salitang itutuloy na nagpapahiwatig na may mga susunod pang pag-atake sa mga darating na araw. Sa kabilang banda, iniulat ng militar ng Israel na matagumpay nilang naharang ang 2 projectile o rocket na tumawid sa kanilang teritoryo mula sa direksyon ng Lebanon. Ang depensang panghimpapawid ng Israel ay nananatiling lubos na alerto habang patuloy ang banta ng mga pag-atake mula sa Hilaga, na nagpapakita na walang sinasayang na oras ang magkabilang panig sa pagpapakita ng kanilang puwersang militar sa digmaan. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas nitong linggo, kinumpirma ng Hezbollah na nagpakawala sila ng mga rocket patungo sa mga posisyon ng artilerya ng Israel sa Yifta Barracks. Bukod dito, pinuntirya rin nila ang mga tropang Israeli na nagtitipon malapit sa Al-Marj Pond. Ipinapakita nito na handa ang grupo na gumanti sa bawat galaw ng Israel kahit na may umiiral na kasunduan para sa tigil putukan sa pagitan nila. Ayon sa pamunuan ng Hezbollah, ang kanilang mga ginawang pag-atake ay isang direktang tugon sa paulit-ulit na paglabag ng Israel sa kasunduan ng ceasefire. Binigyang diin ng grupo na ang pambobomba ng Israel sa mga komunidad at nayon sa katimugang Lebanon ay hindi maaaring palampasin ng walang ganti. Para sa kanila, ang depensa ng kanilang bansa at soberanya ang pangunahing dahilan ng patuloy na labanan sa rehiyon. Hindi rin nagpahuli ang bansang Iran sa pagbibigay ng babala laban sa Israel.
Si Ibrahim Resaye, ang tagapagsalita ng Komite para sa Patakarang Panlabas at Pambansang Seguridad ng Parlamento ng Iran, ay nangako ng isang mapagpasiya at masakit na tugon sa ginawang pag-atake ng Israel sa Beirut. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng mas malawak na digmaan na magsasangkot sa iba pang bansa sa rehiyon. Kung babalikan ang kasaysayan isang linggo bago ang tigil putukan noong ika-3 ng Hunyo, nagbanta na ang Israel ng isang malawakang opensiba sa Dahye. Ang banta na ito ay nagdulot ng malawakang paglikas ng mga residente mula sa suburb na iyon. Nagbunga rin ito ng mabilis at puspusang diplomasya mula sa panig ng Estados Unidos upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng mas madugong labanan sa buong kabisera ng bansa. Kasunod nito, nag-post si dating Pangulong Donald Trump sa Truth Social upang ipahayag na walang mga sundalo na ipapadala sa Beirut pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Netanyahu. Ipinabatid din ng Estados Unidos sa Qatar na tumutulong sa negosasyon na inutusan na nila ang mga Israeli na umatras. Ang diplomatikong hakbang na ito ay pansamantalang nagpababa ng tensyon bago muling sumiklab ang madugong gulo ngayon. Subalit sa isang panayam sa Meet the Press ng NBC nitong linggo, nilinaw ni Trump na hindi niya hinihiling na maging bahagi ang Lebanon sa anumang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang paghihiwalay na ito sa dalawang isyu ay nagaganap habang ang pag-atake sa Dahi ay nagbabantang sumira sa katatagan ng parehong bansa na nagpapakita ng komplikadong geopolitics at diplomasya sa gitnang silangan. Upang maunawaan ang pinagmulan ng sigalot, ang Lebanon ay formal na nakaladkad sa digmaan noong ika-2 ng Marso. Ito ay matapos maglunsad ang Hezbollah ng mga rocket patungo sa Israel bilang ganti sa isang airstrike na pumatay sa kataas-taasang pinuno ng Iran. Mula noon, naging aktibong larangan ng digmaan ang hangganan ng dalawang bansa na nagpapakita ng matinding pinsala sa mga mamamayan at infrastruktura. Sumagot ang Israel sa pamamagitan ng isang malawakang kampanya sa himpapawid sa buong Lebanon at isang pagsalakay sa lupa sa katimugang bahagi nito, na lalong pang tumindi sa mga nakalipas na linggo. Bagaman may umiiral na ceasefire mula pa noong ika-17 ng Abril, ito ay nananatiling nasa papel lamang dahil sa paulit-ulit na paglabag at palitan ng putok mula sa magkabilang panig na tila walang katapusan. Bagamat patuloy na pinatitindi ng Israel ang kanilang mga airstrike sa timog ng bansa sa buong katapusan ng linggo, ang pag-atake nitong linggo ang ikatlong strike sa kabisera mula nang magkabisa ang ceasefire. Ang unang dalawang pag-atake ay partikular na nag-target sa mga matataas na komandante ng Hezbollah, ngunit ang huling pag-atake ay nagdulot ng mas malaking pinsala sa mga sibilyan at mga gusaling tirahan. Sa kabilang banda, tinanggihan ni Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri ang pinuno ng kilusang Amal na malapit sa Hezbollah ang kasunduan na pinamagitan ng Estados Unidos. Tinawag ni Berri ang kasunduan na isang bitag dahil wala itong binabanggit na kaukulang pag-atras ng militar ng Israel mula sa mga sinasakop nitong teritoryo sa katimugang bahagi ng bansa na tahasang labag sa soberanya ng bansang Lebanon. Ang Hezbollah mismo ay walang kinatawan sa mga pag-uusap na ito. Sa isang nakasulat na pahayag ni Naim Qassem, ang kasalukuyang pinuno ng grupo, sinabi niyang ang pagdidisarma sa kanila ay katumbas ng pagtupad sa mga layunin ng kaaway. Sa patuloy na kawalan ng pagkakasundo, ang kapayapaan sa Lebanon ay nananatiling isang napakalayong pangarap habang ang digmaan ay patuloy na sumisira sa buhay at kinabukasan ng marami.